May mga gabi sa buhay natin na hindi natin malilimutan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sakit. Ang gabi ng Pasko, ang gabing dapat puno ng pagmamahalan at pagsasama-sama ng pamilya, ay ang gabi na gumuho ang mundo ko. Umuwi ako noon mula sa isang mahabang biyahe. Walang nakakaalam. Gusto ko sanang sorpresahin ang aking asawa, Cecilia, ang aking reyna, ang ilaw ng aming tahanan. Pero ako ang nasorpresa. Mula sa labas, dinig na dinig ko ang tawanan, malalakas na halakhakan mula sa loob ng bahay na ako mismo ang nagpatayo, ang bahay na binuo ng aking pawis at dugo sa loob ng 40 taon. Ngunit sa balkonahe, sa gitna ng kadiliman, naroon ang aking asawa, Cecilia. Mag-isa siyang umiiyak, tahimik, pero ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng kanyang luha. At sa loob, nandoon ang kaisa-isa kong anak na si Marco, ang prinsipe na binigyan ko ng lahat, nakikipagtagayan, nakikipagtawanan, kasama ang kanyang asawang si Isabela at ang mayayaman nilang pamilya, walang pakialam, walang utang na loob, para bang wala silang nakikitang ina na nagdurusa sa labas, para bang sila na ang hari at reyna sa aking pamamahay. Ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko sa mga sandaling iyon, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Dahan-dahan akong lumapit, nagtago sa dilim at pinakinggan ko sila. At ang mga narinig ko ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Sa wakas, sabi ng aking manugang na si Isabela, solo na natin ang bahay, wala si Papa para utos-utusan tayo. Hayaan mo na si Mama Celia diyan, sabi pa niya. Masasanay din yan sa bagong realidad. Bagong realidad, yan ang salitang ginamit niya. Ang bagong realidad kung saan sila na ang magmamay-ari ng lahat. Narinig ko ang plano nila. Ang napakasamang plano na manipulahin ang aking kawawang asawa, Cecilia, na papirmahin siya sa mga dokumento habang ako ay wala. Mga dokumento na maglilipat sa pangalan nila ng aming tahanan, isang tahanan na nagkakahalaga ng halos 800 milyong piso. 40 taon. 40 taon akong nagtrabaho na parang kalabaw. Mula sa buhangin ng Palawan, nagtayo ako ng 6 na hotel. Nagbenta ako ng aking kaluluwa sa trabaho para lang mabigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan. Ako ang naging haligi ng tahanang ito. Cecilia ang naging ilaw. Binigay namin ang lahat, lahat-lahat. At para saan? Para lang ituring na isang matandang hadlang na kailangan ng alisin sa daan? Para lang bastusin ang aking asawa sa mismong pamamahay na ipinundar ko para sa kanya. Habang sila ay nagdiriwang sa loob, ako ay nag-iisa sa labas. Kasama ang aking asawa na walang kamalay-malay na ako'y nakabalik na. Para sa kanila, kami ay mga muebles na lang, mga palamuti na pwedeng itapon kapag lumana. Pero may isang bagay, isang malaking bagay na hindi nila alam, may isang lihim na hindi nila kailanman inakala. Ang matandang sa tingin nila ay nagpapahinga lang sa Europa. Ay ang parehong tao na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Ang taong kinamayan ang mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo ay ang taong binastos nila sa sarili niyang teritoryo. Ang kanilang pinakamalaking pagkakamali? Minamaliit nila ako. Akala nila ako ang piyesa sa kanilang laro. Akala nila Cecilia ang kanilang pawn na madaling isakripisyo. Ang hindi nila alam, ako ang manlalaro at sila ang mga tau-tauhan na malapit ng matanggal sa tabla ng chess dahil ang matandang ito ay may hawak na alas. Isang trump card na sisira sa lahat ng kanilang plano. Sa gabing iyon, habang sila ay lasing sa kanilang kasakiman, ako ay gumawa ng mga tawag, isang tawag sa pinakamagaling na abogado sa Maynila, isang tawag sa pulis, isang tawag na magbabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Hindi ito simpleng paghihiganti, hindi ito tungkol sa pera, ito ay para sa pagbabalik ng dangal. Ang dangal ng aking asawa na kanilang niyurakan, ang dangal ng aming pamilya na kanilang tinungisan. Bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang kwento na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo kung paano sila naging mayaman sa isang iglap. At nawala ang lahat sa umaga ng Pasko. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang manahimik ako. Ngayon,
Hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ang isang leon na akala mo ay natutulog lang. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo na ang sakit ng pagtataksil mula sa sarili mong dugo, i-like at i-share ninyo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin saan po kayo nanonood. Ibahagi ninyo ang inyong kwento. Kwentuhan ninyo ako ng inyong karanasan dahil sa gabing ito, magsisimula na tayo. Habang dahan-dahan naming tinatahak ang madilim na hardin, palayo sa ingay ng kanilang kasakiman, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Celia. Ang aking asawa, ang aking kapareha sa buhay sa loob ng 40 taon, ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at sakit na dulot ng sarili naming anak. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko na dapat sana'y simbolo ng pag-asa, kami ngayon ay parang mga magnanakaw na tumatakas sa sarili naming pamamahay. Ang bawat hakbang palayo sa bahay na iyon ay parang isang hakbang palapit sa isang desisyon na babago sa aming buhay magpakailanman. Pinasakay ko siya sa aking sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob ng sasakyan, doon na bumuhos ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. "Mateo," sabi niya sa basag na boses, "anong nangyayari? Hindi ko na maintindihan." Narinig ko ang lahat. Yan lang ang sinabi ko sa kanya. Narinig ko ang bawat salita, Celia. Ang plano nila, ang kanilang kasakiman. Huwag kang mag-alala. Hindi natin hahayaan na mangyari ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, ako naman ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano sila dumating 3 linggo na ang nakalipas, sina Marco, Isabela, ang mga bata, at pati na ang kanyang mga bihinan. Ang dahilan daw nila ay para sama-samang magdiwang ng Pasko sa Palawan. Isang malaking kasinungalingan. Nagsimula raw sa mga banayad na komento, mga pahiwatig na parang lason na unti-unting kumakalat. Sinasabi raw ng manugang kong si Isabela, "Ma, ang laki naman ng bahay nato. Hindi po ba kayo nalulungkot mag-isa dito?" Sinusundan naman ng aking anak, "Ma, baka dapat isaalang-alang ninyo na lumipat sa mas maliit na lugar, mas madaling alagaan." At sa huli, ang pinakamasakit, ang direktang mungkahi mula sa mga balay ko, na dapat daw para sa asset protection, ilipat na ni Celia ang titulo ng bahay sa pangalan ni Marco para raw maiwasan ang malaking buwis sa hinaharap, mga palusot. Mga kasinungalingan na binalot sa kunwaring pag-aalala. Sinabi ni Celia sa kanila na kailangan muna niya akong makausap, na hindi siya makakagawa ng ganoong kalaking desisyon nang wala ako. At doon daw sila nagalit, lalo na si Isabela. Sinabi raw nito na napakasimple lang ng gagawin, kailangan lang niyang pumirma. Na maiintindihan ko naman daw. Pinipilit nila siya, araw-araw, hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang uri ng pang-aabuso na hindi nagiiwan ng pasa sa katawan, kundi malalalim na sugat sa puso at isipan. Ginamit nila ang pagmamahal niya bilang isang ina laban sa kanya. Sinasabi ni Marco na kung mahal daw talaga siya ni Celia, magtitiwala siya sa kanya. Ipinaparamdam ni Isabela na makasarili siya dahil ayaw niyang bitawan ang isang napakalaking ari-arian. At ang kanyang mga magulang, umaarte na para bang iyon ang pinakalohikal na gawin, na para bang si Celia ang tanga dahil tumatanggi siya. At sa araw na iyon, bago ako dumating, sinabi raw nila na nakausap na nila ang isang abogado. Mayroon na raw silang mga papeles na nakahanda. Kailangan na lang ng pirma niya. At nang muli siyang tumanggi, doon na sumabog si Isabela. Sinabi raw nito na ako ay isang kontroladong asawa, na si Celia ay mahina. At pagkatapos noon, naghanda sila ng isang party, isang selebrasyon para sa isang tagumpay na hindi pa naman nila nakukuha. Kaya naman pala siya umiiyak. Dahil ang sarili niyang anak, ang kaisa-isa niyang anak, ay tinatrato siya na parang isang balakid, isang bagay na kailangang alisin. Dinala ko siya sa isa sa mga hotel ko sa presidential suite kung saan walang sino man ang makakaistorbo sa amin. "Magpahinga ka dito, Celia," sabi ko. "Hayaan mo akong ayusin ang lahat." "Anong gagawin mo, Mateo?" Tanong niya.
Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hustisya, sagot ko. Isang malamig, kalkulado at hindi na mababawing hustisya. At kapag natapos ako, maiintindihan ni Marco kung ano talaga ang kahulugan ng pagtataksil sa kanyang pamilya. Nang makaalis na ako, sinimulan ko na ang aking mga plano. Hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin. Ang galit ko ay parang yelo, matigas at nakakapasong lamig. Ang una kong tinawagan ay ang aking abogado sa Maynila, si Attorney Reyes. 10:00 na ng gabi, pero alam kong sasagutin niya ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kailangan kong bawiin ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay ko kay Marco, sabi ko. Kailangan kong baguhin ang aking huling habilin. Alisin mo siya ng tuluyan at ilipat mo ang lahat, ang bahay, ang mga hotel, ang bawat sentimo, sa isang irrevocable trust na si Celia lang ang habambuhay na benepisyaryo. At pagdating ng panahon na wala na siya, lahat ng matitira ay mapupunta sa mga charity na pinili ko. Mateo, sabi ng abogado, ito'y parang isang bombang nuklear. Sigurado ka ba? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, sagot ko. Gawin mo yan ngayong gabi. Kailangan kong ma-file ang mga dokumento bago sumikat ang araw. Ang pangalawang tawag ay para sa isang pinagkakatiwalaan kong locksmith, si Mang Tony. Siya na ang gumagawa ng lahat ng security system sa mga hotel ko sa loob ng maraming taon. Mang Tony, Pasko po bukas ng umaga, pero kailangan ko ng isang malaking pabor. Ipinaliwanag ko ang kailangan kong gawin, palitan ang lahat ng kandado sa aking bahay, lahat. Ang main door, ang mga pinto sa gilid, ang garahe, at mag-install ng isang bagong high-tech security system, mga camera, motion sensor, at isang alarma na direktang konektado sa istasyon ng pulis. Triple ang bayad, Mang Tony, sabi ko, at may bonus ka pa na 250,000 piso, pero kailangan mong simulan sa loob ng 2 oras at tapusin bago mag-umaga. Walang alinlangan, pumayag siya. At ang pangatlong tawag, ang pinakakasya siya sa lahat. Tinawagan ko si Officer Miller, isang mataas na opisyal ng pulisya na kaibigan ko na rin. Mateo, sabi niya, napatawag ka? Pasko na bukas. Alam ko, sabi ko, at kailangan ko ng tulong mo para maglinis ng basura sa bahay ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, ang iligal na pag-okupa, ang panloloko, ang emosyonal na pang-aabuso sa aking asawa. Pamilya mo yan, Mateo, sabi niya. Sigurado ka ba rito? Hindi na sila pamilya sa akin, officer, sagot ko. Sila ay mga nanghihimasok at gusto kong mapaalis sila sa aking ari-arian sa legal na paraan sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na kailangan ko ng matibay na ebidensya. Magkakaroon ako niyan, sabi ko. Babalik ako sa bahay, magre-record ako. At kapag nakuha ko na ang kailangan ko, tatawagan kita ulit. Bumalik ako sa aming bahay pero hindi ako pumasok. Nagtago ako sa madilim na bahagi ng hardin kung saan kitang-kita ko sila sa loob ng bintana pero hindi nila ako makikita. Gamit ang aking cellphone, sinimulan kong i-record ang lahat. Ang kanilang pagdiriwang, ang kanilang pag-inom ng aking alak, ang kanilang paggamit sa aking tahanan na parang kanila na. At pagkatapos ng mga 30 minuto, narinig ko ang pag-uusap na kailangan ko, ang huling pako sa kanilang kabaong. Si Isabela, malakas na nakikipag-usap sa kanyang ina, walang pakialam kung may makarinig. Malapit na, ma, sabi niya. Konting tulak na lang bukas, pipirma na si Celia. Sasabihin natin na pumayag na si Tito Mateo, pirma na lang niya ang kulang. At kapag napirmahan na, sa atin na ang bahay, legal, kahit bumalik pa siya, huli na ang lahat. Ang titulo ay nasa pangalan na ni Marco. Magtatatalak siya hanggat gusto niya, pero sa amin na ang lahat. Sumagot ang kanyang ina, napakatalino mo anak. Pagkatapos nito, ang mga hotel naman. Si Marco lang naman ang nag-iisang tagapagmana sa tamang legal na presyon. Mapipilitan din si Mateo na ibigay ang kontrol. At doon, sumingit ang aking anak na si Marco, ang duwag kong anak. Amanda, baka naman masyado tayong mabilis, sabi niya. Matalino si Papa, mahahalata niya to. At ang sagot ni Isabela, ang papa mo ay nasa Europa, naghahabol ng mga deal na hindi naman niya kailangan habang tayo nandito, bumubuo ng isang tunay na kinabukasan.
Marco, huwag ka nang maging duwag para ito sa mga anak natin. Sapat na. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Bawat salita malinaw na may kasamang video. Ang ebidensya ng kanilang sabuatan, ang pruweba ng kanilang kataksilan. Umalis ako roon na may isang ngiti sa aking mga labi, isang ngiting walang bahid ng saya, isang ngiting malamig at mapagpasyahan. Tinatakan nila ang kanilang sariling kapalaran. 12:00 ng hating gabi, dumating ang aking abogado, dala ang isang makapal na folder, ang mga dokumentong magbabago sa lahat. 2:00 ng madaling araw, dumating si Mang Tony kasama ang kanyang mga tauhan. Sinimulan nilang palitan ang lahat ng kandado. 4:00 ng umaga, tapos na sila. Ang aking bahay ay parang isang kuta, isang fortress na hindi na nila basta-basta mapapasok. At ilang minuto lang pagkatapos noon, tumawag ang aking abogado. Tapos na, Mateo, sabi niya. Naka-file na ang lahat, opisyal na. Si Celia na ang may-ari ng lahat sa pamamagitan ng trust. Si Marco ay wala nang mamanahin at wala nang legal na paraan para baliktarin ito. Perpekto. Ang lahat ng aking mga plano ay naganap ayon sa aking kagustuhan. Ang entablado ay nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang pagsikat ng araw para sa huling akto ng trahedyang ito na sila mismo ang gumawa. 6:00 ng umaga, ang sikat ng araw sa Pasko ay nagsisimula ng dumampi sa kalangitan ng Palawan. Isang umaga na dapat sanay puno ng kapayapaan at kagalakan, ngunit para sa pamilya ng aking anak, ito ang magiging umaga ng paghuhukom. Nakatayo ako sa harap ng aking sariling tahanan, isang tahanan na ngayon ay protektado na. Sa aking likuran ay 2 sasakyan ng pulis. 4 na unipormadong opisyal, kasama si Officer Miller, ang tahimik na nakatayo sa aking tabi. Sa aking kamay, hawak ko ang isang folder na naglalaman ng lahat, ang mga kopya ng bagong trust document, ang binagong huling habilin, ang mga video at audio recording ng kanilang sabuatan, ang lahat ng sandata na kailangan ko. Sigurado ka na ba talaga dito, Mateo? Huling tanong ni Officer Miller, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. 100%, sagot ko. Ang aking boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pumasok sila sa aking ari-arian gamit ang panloloko. Pinilit nila ang aking asawa at nagplano sila ng pandaraya. Hindi sila mga bisita, sila ay mga nanghihimasok at gusto kong mapaalis sila ngayon. Pero Mateo, sabi niya, anak mo yan. Magkakaroon ito ng permanenteng lamat sa inyong relasyon. Tumingin ako sa kanya. May lamat na, officer, sabi ko. Ngayon, ang lamat na iyon ay magiging hayag at tapat. Ako mismo ang kumatok sa pintuan, hindi isang mahinang katok, kundi malakas, may autoridad na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. Naghihintay ako, narinig ko ang kaluskos sa loob, mga boses na naguguluhan. At pagkatapos ay ang boses ni Marco. At muli kumatok ako, mas malakas pa. Pulis, buksan ninyo ang pinto, sigaw ni Officer Miller. Mas lalong nagkaroon ng komosyon sa loob. At pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Marco, nakapajama, magulo ang buhok, na may mga matang halatang hindi nakatulog ng maayos. Nakita niya ang mga sasakyan ng pulis, ang mga opisyal. At sa huli, nakita niya ako, ang kanyang ama. Nakatayo na parang isang estranghero sa sarili niyang bakuran. Pa, sabi niya puno ng pagkalito, anong nangyayari? Hindi ako ang sumagot. Si Officer Miller ang humakbang pasulong. Marco Santos, sabi niya sa formal na tono, mayroon kaming ulat ng ilegal na pag-okupa sa ari-ariang ito at pagtatangkang manloko. Kailangan ninyo at ng lahat ng kasama ninyo sa loob na lisanin ang lugar na ito kaagad. Ilegal na pag-okupa? Halos pasigaw na sabi ni Marco. Bahay ito ng mga magulang ko. Bumibisita kami. Doon na ako nagsalita. Ang bawat salita ko ay malamig at matalim. Nang walang pahintulot ng may-ari, pagtatama ko. Hindi ko pinahintulutan ang iyong pananatili at pinilit ninyo si Celia, ang aking asawa, na pumirma sa mga mapanlinlang na dokumento. Mayroon akong ebidensya, video, audio, testimonya. At ang mga opisyal na ito ay naririto upang ihatid kayo palabas. Pa, kalokohan to? Pamilya tayo?
Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Ang pamilya ay hindi nagsasabuatan para magnakaw, sagot ko. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng presyon sa isang ina na mahina ang kalooban. Ang pamilya ay hindi nagpaplano na kunin ang isang bahay sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi na kayo pamilya, kayo ay mga kriminal at aalis kayo ngayon. Sa puntong iyon, lumitaw si Isabela sa likuran niya, nakasuot ng isang mamahaling seda na roba, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi ninyo kami pwedeng paalisin, may mga karapatan si Marco. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng sumira sa aking anak. Si Marco ay wala ng anumang karapatan dito. Ito ay isang pribadong ari-arian na ngayon ay nasa ilalim ng isang trust na si Celia lang ang benepisyaryo. At wala ni isa sa inyo ang may pahintulot na manatili dito. Kaya mamili kayo, aalis kayo ng maayos o aalis kayo ng nakaposas. Pang-aabuso ito, ididemanda kita, kasigaw niya. Ngumiti ako. Isang nangiting walang kagalakan. Sige, magdemanda ka hanggat gusto mo. Heto ang mga dokumento, sabi ko, iniabot sa kanya ang folder. Opisyal na nakafile kaninang alas 4 ng madaling araw, irrevocable trust, pagbabago ng huling habilin, kumpletong pag-aalis ng mana, lahat legal, lahat permanente, at heto pas, idinagdag ko, itinaas ang aking cellphone. Ang mga recording ng inyong pag-uusap, ang pagpaplano ng pandaraya, ang pagsasabuatan laban kay Celia, lahat ng ebidensya na gagamitin laban sa inyo sa korte kapag patuloy kayong manlaban. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nawala ang kanyang tapang. Lumabas din ang kanyang ama, ang aking balae, sinusubukang maging kalmado. Mateo, mag-usap tayo ng maayos. Pwede natin itong pag-usapan bilang mga matatanda. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ko. Meron kayong 30 minuto. Kunin ninyo ang inyong mga damit at personal na gamit. Wala nang iba. At pagkatapos noon, umalis na kayo. At kung sakaling lumapit kayo ulit kay Celia, kung tatawagan ninyo siya, kung pipilitin ninyo siya, kung gagawa kayo ng kahit anong bagay na ikakabahala niya, itutuloy ko ang mga kasong kriminal. Panloloko, pagsasabuatan, pagtatangkang magnakaw, at maniwala ka sa akin sa mga ebidensyang hawak ko at sa mga abogadong mayroon ako, gugugol kayo ng maraming taon sa korte at matatalo kayo sa bawat hakbang. Ang aking anak, si Marco, ay napatingin kay Isabela, naghahanap ng sagot. Gawin mo ang isang bagay, sabi ng asawa niya. Ama mo siya, kontrolin mo siya. Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi na niya ako kayang kontrolin, sabi ko. Sinasagot ang tanong bago pa man niya ito masabi. Dahil wala na akong anumang obligasyon sa kanya, pinili ni Marco ang kanyang landas. Pinili niyang magtaksil. Pinili niya ang kasakiman kaysa sa integridad. At ngayon, haharapin niya ang mga bunga nito, 30 minuto, magsimula na kayong magimpake. Pinanood ko silang pumasok sa loob, tulala, hindi makapaniwala. Naghintay ako sa labas kasama ang mga pulis habang ang araw ng Pasko ay tuluyan ng sumisikat. Nagbibigay liwanag sa isang umaga na hinding-hindi nila malilimutan. Pagkalipas ng 25 minuto, lumabas sila, dala ang kanilang mga maleta. Kasama ang kanilang mga anak na litong-lito, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong galit at pagkabigla. Pinanood ko silang sumakay sa kanilang mga mamahaling sasakyan. Isang sasakyan ng pulis ang umiskort sa kanila hanggang sa hangganan ng syudad upang masigurong tuluyan na silang umalis. At nang mawala na ang huling sasakyan sa aking paningin, lumingon ako kay Officer Miller. Salamat sa lahat, sabi ko. Sumagot siya. Mateo, sana alam mo ang ginagawa mo. Magdudulot ito ng habang buhay na sama ng loob. May sama na ng loob noon pa, sabi ko. Ang kaibahan lang, ngayon, tapat na ang samaan ng loob na iyon. Pumasok ako sa aking bahay, ang aking tahanan, ligtas na. Nilinis ko ang lahat ng kalat na iniwan nila, ang mga baso, ang mga plato, ang ebidensya ng isang party na hindi dapat nangyari. At nang matapos ako, bumalik ako sa hotel kay Celia. Gising na siya, naghihintay. Anong nangyari? Tanong niya. Wala na sila, sagot ko, at hindi na sila babalik. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng Pasko, ang katahimikan sa aming bahay ay may kasamang bigat.
Ang bahay na dati puno ng tensyon at takot ni Celia ay ngayon ligtas na, ngunit ang katahimikan ay nagpapaalala sa amin ng puwang na naiwan. Isang puwang na nilikha ng pagtataksil. Nagsimulang dumating ang mga text message at tawag. Mula kay Marco, mula kay Isabela, mula sa kanyang mga magulang. Ang ilan ay puno ng galit, nagbabanta ng demanda. Ang iba ay nagmamakaawa, humihingi ng tawad na halatang hindi taos puso, at ang ilan ay kalkulado, sinusubukang makipag-ayos, naghahanap ng kahit anong pwedeng makuha. Hindi ko sinagot ang isa man sa kanila dahil para sa akin wala nang dapat pag-usapan, walang madali ang pagpapatawad na maibibigay. Ang mayroon lang ay mga konsekwensya, mga bunga ng kanilang mga desisyon. Isang linggo pagkatapos ng Pasko, nagulat ako nang tumawag ang aking assistant mula sa isa sa aking mga hotel. Sir Mateo, sabi niya, nandito po si Sir Marco. Gusto raw po kayong makausap. Sandali akong natahimik. Isang bahagi ng akin ang gustong sabihin na paalisin siya, ngunit ang mas malaking bahagi ay gustong marinig kung ano ang sasabihin niya. Papasukin mo siya, sabi ko. Pumasok siya sa aking opisina. Ibang-iba ang itsura niya. Payat. May malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang tanda ng mga gabing walang tulog. Umupo siya nang hindi ko man lang inaanyayahan. Yan ang una niyang sinabi. Pinutol ko agad siya. Hindi mo ako pa, sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon. Ako si Mateo, o Mr. Santos, kung gusto mo ng formalidad. Dahil ang salitang pa ay nagpapahiwatig ng isang relasyon. At ang relasyong iyon ay nagtapos noong araw na nagsabuatan ka laban sa iyong ina. Alam ko po, nagkamali ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali? Halos matawa ako sa sinabi niya. Marco, nagplano kang magnakaw ng isang bahay. Pinilit mo si Celia, nimanipula mo ang mga dokumento. Dinala mo ang pamilya ni Isabela para mas lalo siyang idiin. Hindi iyon pagkakamali, iyon ay isang kriminal na sabuatan at ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi ako nagsampa ng kaso ay dahil nakiusap ang iyong ina, hindi dahil sa karapat-dapat ka. Patawad po, taos puso. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nagsisisi ka ba talaga o nagsisisi ka dahil nahuli ka? Dahil Marco, nasa akin ang mga recording. Ikaw, si Isabela ang kanyang mga magulang. Malinaw na pinaplano ninyo ang lahat. At sa lahat ng pag-uusap na iyon, wala akong narinig na pagsisisi. Ang narinig ko lang ay kasakiman. Ang narinig ko lang ay pagkalkula kung paano ninyo makukuha ang bagay na hindi ninyo pinaghirapan. Si Isabela po, siya ang nagudyok sa akin. Huwag, sabi ko. Itinaas ang aking kamay para patigilin siya. Huwag na huwag mong isisi kay Isabela ang lahat. 35 taong gulang ka na. May pinag-aralan, may sariling pag-iisip. Sa bawat hakbang ng planong iyon, meron kang pagpipilian. At pinili mong magsabuatan, pinili mong magtaksil, pinili mong unahin ang kasakiman. Yan ay desisyon mo, hindi kay Isabela. Iyo, natahimik siya, walang maisagot. Ano na po ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Itatakwil niyo na lang po ba ako habang buhay? Pababayaan ang inyong mga apo? Sisirain ang buong pamilya dahil sa isang napakatagal at planadong sabuatan? Pagpapatuloy ko. At Marco, kung ang mga anak mo ay lalaki na nakikita ka bilang isang modelo, na nakikitang ang kasakiman ay nagagantimpalaan, na ang pagtataksil ay walang kahihinatnan, anong klaseng mga tao sila paglaki? Mas gugustuhin kong lumaki sila ng wala ako, kaysa lumaki sila na may korap na halimbawa ng isang ama na hindi natuto ng mga pangunahing aral sa buhay. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon, isa lang. Pagmamakaawa niya, pagkakataon, napailing ako. Binigay ko sa iyo ang lahat, isang mamahaling edukasyon, suporta nung wala kang trabaho, isang buwan ng allowance sa loob ng maraming taon, isang bahay noong kinailangan mo, at paano mo ako sinuklian? Sa pamamagitan ng sabuatan, at ngayon hihingi ka pa ng isa pang pagkakataon? Isa lang po, para patunayan na kaya kong magbago. Doon tinitigan ko siya ng matagal at sa aking isipan nabuo ang isang desisyon,
Isang desisyon na magiging pagsubok sa kanya, isang pagsubok na napakahirap. Kung gayon, magbago ka, sabi ko, nang walang tulong ko, nang walang pera ko, nang walang anumang inaasahan na mana, pumuo ka ng sarili mong buhay, kumita ka, suportahan mo ang iyong pamilya gamit ang sarili mong pagsisikap. At kung sa loob ng 5 taon, ay maipakita mo na ikaw ay isang taong may integridad na mas pinapahalagahan mo ang pamilya kaysa sa pera, na natutunan mo na ang iyong leksyon. Kung magkagayon, baka lang, isaalang-alang namin ang isang limitadong pakikipag-ugnayan. Pero hanggang sa panahong iyon, walang pera, walang komunikasyon, wala. Naintindihan mo? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. 5 taon, ang tagal po noon? Iyon ay isang angkop na kahihinatnan, Marco, sagot ko. Ang iyong ginawa ay mabigat, kaya ang parusa ay dapat ding maging mabigat. 5 taon o habang buhay, mamili ka. Si Mama po, pwede ko po ba siyang kausapin? Si Celia ang magpapasya niyan, hindi ako. Pero Marco, isang babala. Kapag kinontak mo siya at sinubukan mong manipulahin ulit, kung gagawa ka ng anumang bagay na magdudulot sa kanya ng presyon, tapos na ang lahat. Permanenteng tapos na, wala nang pangalawang pagkakataon. Malinaw ba? Tumango siya, talunan. Malinaw po. Kung gayon, umalis ka na. At simulan mong buuin ang buhay na dapat ay binuo mo 10 taon na ang nakalipas. Isang buhay na nakabatay sa iyong pagsisikap, hindi sa aking pera. Umalis siya, at naiwan ako sa aking opisina, nararamdaman ang isang kakaibang halo ng kasiyahan at kalungkutan dahil nanalo ako. Naipagtanggol ko si Celia. Naprotektahan ko ang aming mga ari-arian. Nakapagturo ako ng isang leksyon, ngunit kasabay nito, natalo rin ako. Nawalan ako ng isang anak, nawalan ako ng mga apo na halos hindi ko pa nakikilala. Ang ilusyon ng isang buong pamilya ay nawasak na at hindi na maibabalik pa. At ang pagkawala na iyon, kahit na kinakailangan, ay masakit. Ang mga sumunod na buwan ay kakaiba. Ang paninirahan sa bahay kung saan naganap ang sabwatan ay nag-iwan ng isang multo na hindi basta-basta nawawala. Bawat sulok ay may alaala ng kanilang kataksilan. Si Celia ay may iba't ibang paraan ng pagproseso nito. May mga araw na siya ay nakakaramdam ng ginhawa, nagpapasalamat sa proteksyon na ibinigay ko. Ngunit may mga araw din na siya ay malungkot, umiiyak para sa anak na nawala sa kanya, para sa mga apong hindi niya nakikita. Tama ba ang ginawa natin, Mateo? Tanong niya sa akin isang gabi. Ginawa natin ang tanging posibleng gawin, Celia? Sagot ko. Kung nagpadala tayo, kung hinayaan natin silang kunin ang bahay, ano ang susunod? Ang mga hotel? Lahat? Saan ito hihinto? Alam ko, sabi niya, pero anak natin siya. Iniwan niya muna tayo, Celia, sagot ko. Isang anak na nagsasabuatan laban sa kanyang mga magulang ay hindi na isang anak. Isa na siyang estranghero. 3 buwan pagkatapos ng Pasko, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Si Isabela, ang aking dating manugang, hindi si Marco, siya mismo. Mr. Santo, sabi niya, kailangan ko po kayong makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ko. Pakiusap po, 5 minuto lang. Hindi po ito tungkol sa pera. Mayroong isang bagay sa kanyang boses, isang uri ng desperasyon, kaya pumayag ako. Dumating siya sa aking opisina. Iba na ang kanyang itsura, wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang mga mamahaling damit at alahas, mukha siyang ordinaryo. Mr. Santos, sabi niya, kami po ni Marco ay maghihiwalay na. Nagulat ako. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko, dahil gusto kong malaman ninyo na tama po kayo sa lahat. Isang sabwatan nga po ang ginawa namin, isang kataksilan at walang kapatawaran. Kung gayon, bakit ninyo ginawa? Matanong ko. Kasakiman po, sagot niya, pagkainip, ang pakiramdam na karapat-dapat kami sa higit pa sa kung anong mayroon kami. Lumaki po ako sa isang pamilya na ang pera ay laging nandyan. Akala ko, ganoon dapat ang buhay. At ngayon po, sabi niya, nakatira ako sa isang maliit na apartment. Nagtatrabaho sa unang pagkakataon sa buhay ko. Sa isang department store, kumikita ng minimum wage.
At natututunan ko ang mga bagay na dapat ay natutunan ko maraming taon na ang nakalipas. Tinanong ko ulit siya kung bakit niya sinasabi sa akin ang lahat ng ito. Dahil gusto ko pong malaman ninyo na kahit isa man lang sa amin ay naiintindihan ang bigat ng aming pagkakamali. At Mr. Santos, hindi po ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang malaman ninyo na natuto ako sa masakit na paraan. Pero natuto ako. Bago siya umalis, may sinabi pa siya. Ang mga bata po, ang inyong mga apo, wala silang kasalanan at karapatan po nilang makilala kayo. Makilala si Lola Celia, hindi ngayon, marahil, pero balang araw. Pakiusap po isaalang-alang ninyo. Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan sa akin ng maraming katanungan. Totoo kaya ang sinabi niya? O isa lang itong mas sopistikadong paraan ng manipulasyon? Kinuwento ko ito kay Celia. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ko. Gusto kong maniwala, sagot niya. Mateo, hindi ka pwedeng mabuhay na laging nagdududa. Sa isang punto, kailangan mong magpasya. Magbibigay ka ba ng pagkakataon o isasara mo na ang pinto ng tuluyan? Hindi ko pa alam ang sagot. 6 na buwan pagkatapos ng Pasko, isa pang balita ang dumating sa akin. Sa pagkakataong ito, mula sa isang matalik na kaibigan na may-ari ng isang kilalang architecture firm sa Maynila. Mateo, sabi niya sa telepono, ang anak mo, si Marco, nagtatrabaho sa akin. Ano? Gulat kong tanong. Paano siya napunta diyan? Nag-apply siya. Tulad ng ibang kandidato, hindi niya binanggit na anak mo siya. At sa totoo lang, Mateo, magaling siya. May talento, masipag, ibang-iba sa reputasyon niya. Anong reputasyon? Na siya ay isang spoiled brat na hindi nagtatrabaho, na nabubuhay lang sa pera mo? Pero Mateo, hindi iyon ang taong nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang taong gutom, determinado, may sinusubukang patunayan. Ang impormasyong iyon ay lalong nagpagulo sa aking isipan. Nagbabago na nga ba talaga si Marco? O isa lang itong malaking pag-arte para sa mga taong alam niyang magbabalita sa akin? Hindi ko pa masabi. Pero kahit papaano nagtatrabaho siya, iyon ay isang simula, isang taon pagkatapos ng Pasko. Nakatanggap si Celia ng isang sulat mula kay Marco. Hindi humihingi ng pera, hindi humihingi ng tawad, nagbabahagi lang ng kanyang buhay. Nakasulat doon, alam kong sinabi ni Papa na 5 taon, alam kong hindi dapat ako kumontak sa inyo, pero kailangan ninyong malaman. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa inyo, tungkol kay Lolo, at hindi ko alam ang sasabihin sa kanila. Ayokong magsinungaling, pero ayoko ring ipaliwanag na ang tatay nila ay isang hangal na sumira sa kanyang pamilya. Hindi po ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang malaman ninyo na iniisip ko kayo, na namimiss ko kayo, at sinusubukan kong maging ang taong dapat sana ako noon pa, ang inyong anak, Marco. Umiyak si Celia habang binabasa ang sulat, at ipinakita niya ito sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Mukhang taos-puso, sabi ko. Pero ang mga salita ay mura lang, Celia. Ang mga gawa na pinaninindigan sa loob ng maraming taon, iyon ang mahalaga. Pero ang mga bata, Mateo, sabi niya, inosente sila. Alam ko, sagot ko. Pero ang pagprotekta sa atin ay may kapalit. At mas gugustuhin ko ang sakit ng pangungulila sa kanila kaysa sa sakit na matraidor muli. Naintindihan niya at hindi niya sinagot ang sulat. Ang mga unang senyales ng pagbabago ay naroon na. Ngunit para sa akin, hindi pa ito sapat. Hindi pa. Lumipas ang 1 pang taon. 2 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon ng Pasko. Sa loob ng 2 taon, naging anino lang ako sa buhay ni Marco. Nakikinig sa mga ulat mula sa aking kaibigan. Pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw mula sa malayo. Nakita ko ang mga ebidensya ng kanyang pagbabago. Ang pagiging masipag sa trabaho, ang pagiging mapagkumbaba. Ngunit sa aking isipan mayroon pa ring isang maliit na tinig ng pagdududa. Isang tinig na nagsasabing, paano kung isa lang itong palabas? Paano kung alam niyang nanonood ka? Kailangan kong malaman, kailangan kong subukan siya. Isang panghuling pagsubok na hindi niya malalaman na galing sa akin. Isang pagsubok na maglalabas ng kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman, bumuo ako ng isang plano. Ginamit ko ang aking mga koneksyon.
Lumikha ako ng isang shell company, isang kumpanyang hindi matutuntuon pabalik sa akin. Sa pamamagitan ng isang ikatlong tao, isang pinagkakatiwalaang kasamahan, ipinarating namin kay Marco ang isang alok na hindi niya matatanggihan. Ang proyekto, ang pagdisenyo ng isang bagong-bagong boutique hotel sa Tagaytay, isang proyekto na may napakalaking budget. Isang proyekto na ang komisyon ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay at bigyan siya ng pinansyal na kalayaan na matagal na niyang inaasam. Ito ang perpektong pain, isang pain na susubok kung ang kanyang integridad ba ay mas matimbang kaysa sa kanyang pangangailangan at ambisyon. Ngunit mayroong isang patibong na maingat kong itinago sa loob ng isang napakahabang kontrata. Isang maliit na sugnay, halos hindi mapapansin, sa gitna ng mga legal na salita. Nakasaad doon na ang huling kabayaran para sa proyekto ay nakasalalay sa lubos na kasiyahan ng hindi pinangalanang may-ari. At ang may-ari ay may karapatang baguhin ang mga tuntunin anumang oras sa kanyang sariling pagpapasya. Ito ay isang mapanlinlang na sugnay. Isang sugnay na walang sinumang matinong abogado ang papayagan na pirmahan ng kanyang kliyente. Dahil binibigyan nito ng absolutong kapangyarihan ang kliyente. Pwede siyang abusuhin. Pwede siyang hindi bayaran kung basta na lang sasabihin ng kliyente na hindi siya nasiyahan. Ito ay isang pagsubok sa kanyang desperasyon laban sa kanyang profesionalismo. Tatanggapin ba niya ito ng walang tanong dahil sa laki ng pera? O magiging matalino ba siya at poprotektahan ang kanyang sarili kahit na mga hulugan ito ng pagkawala ng proyekto ng kanyang buhay? Naghintay ako. Bawat araw na lumilipas ay parang isang taon. At pagkatapos ng isang linggo, dumating ang sagot mula sa aking kasamahan. Mateo, sabi niya sa telepono, nag-review si Marco ng kontrata at mayroon siyang mga tanong, particular na tungkol sa satisfaction clause. Napangiti ako. Sabi niya, masyado daw itong malabo, kailangan daw ng mga malinaw na batayan at hindi raw siya pipirma kung hindi ito babaguhin kahit na mawala pa sa kanya ang proyekto. Sa sandaling iyon, isang malaking bigat ang nawala sa aking dibdib. Iyon ang tamang sagot. Iyon ang sagot ng isang profesional na may integridad, hindi desperasyon, hindi bulag na pagtanggap, kundi matalinong pakikipagnegosasyon para protektahan ang kanyang mga karapatan. Sabihin mo sa kanya, sabi ko sa aking kasamahan, pumapayag ang kliyente na baguhin ang sugnay. Tatanggalin natin ang problemang iyon at itutuloy ang proyekto sa ilalim ng patas na mga tuntunin. Sigurado ka? Tanong niya. Akala ko ba isa itong pagsubok? Isa nga, sagot ko. At nakapasa siya. Pinatunayan ni Marco na hindi na siya desperado. Pinatunayan niya na hindi na siya basta-basta tatanggap ng kahit ano. Pinatunayan niya na mayroon na siyang mga profesional na pamantayan at yun ang kailangan kong makita. Ipinagpatuloy namin ang proyekto. At sa loob ng sumunod na 3 buwan, pinanood ko ang kanyang pag-unlad sa pamamagitan ng mga ulat. Nagtrabaho siya ng walang kapag-uran. Ang kanyang disenyo para sa hotel ay hindi lang maganda, ito ay napakahusay. Puno ng pagkamalikhain, pansin sa detalye at isang profesionalismo na hindi ko pa nakita sa kanya noon. At nang matapos ang proyekto, nang ipresenta niya ang huling disenyo, ako mismo ay namangha. Napakaganda ng kanyang gawa. Napakaganda na nagpasya akong ituloy at itayo talaga ang hotel. Hindi na bilang isang pagsubok, kundi dahil ito ay isang magandang negosyo. Ngunit bago iyon, mayroon pa akong isang bagay na kailangang gawin. Isang bagay na iniwasan ko sa loob ng 2 taon. Kailangan kong kausapin si Marco ng direkta, harap-harapan. Inayos ko ang isang pulong sa aking pangunahing opisina sa pinakamatanda kong hotel. Ang unang hotel na itinayo namin ni Celia, 30 taon na ang nakalipas. Isang lugar na may kahulugan, may kasaysayan. Puno ng mga alaala ng panahon na nagsisimula pa lang kami kung saan ang mga prinsipyo ay mas mahalaga kaysa sa tubo. Sinabihan ko ang aking kasamahan na kontakin si Marco. Gusto kang makilala ng may-ari ng proyekto, sabi sa kanya, para pag-usapan ang pagsasakatuparan ng disenyo.
Pumayag si Marco, walang kamalay-malay na ako ang may-ari. Walang hinala na ang buong proyekto ay isang pagsubok na inorkestra ng kanyang ama at iyon ang mahalaga. Dahil ang kanyang pag-uugali sa loob ng mga buwang iyon ay tunay, walang halong pagkukunwari. Sa umaga ng aming pagkikita, nagising ako ng maaga na may kaba sa aking dibdib. Isang kaba na matagal ko nang hindi naramdaman dahil ito ay isang mapagpasyang sandali. 2 taon ng paghihiwalay, 2 taon ng katahimikan, 2 taon ng pagtatanong kung ang anak na pinalaki ko ay umiiral pa ba sa ilalim ng mga patong ng kasakiman at manipulasyon. Naramdaman ni Celia ang aking pagkabalisa. Sigurado ka ba rito? Tanong niya. Hindi, sagot ko, pero kailangan kong gawin. Kailangan kong malaman kung tunay na nagbago si Marco at kung nagbago nga siya, kung totoo ito, kung gayon ay isasaalang-alang natin ang pagkakasundo. Dahan-dahan, maingat, pero posible. At kung hindi, kung gayon ay isasara ko na ang pinto ng tuluyan, 2:00 ng hapon, eksakto. Dumating si Marco. Sinalubong siya ng aking assistant nang hindi ipinapaalam kung sino ang kliyente at dinala siya nito sa conference room kung saan ako naghihintay. Nakaupo, na may neutral na ekspresyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Dala ang kanyang portfolio, may profesional na ngiti sa kanyang mukha, puno ng kumpiyansa ng isang taong nakagawa ng isang mahusay na trabaho. Ngunit nang makita niya ako, natigilan ang lahat na wala ang kulay sa kanyang mukha. Halos mabitawan niya ang kanyang portfolio. At sa loob ng isang mahabang sandali, nagkatinginan lang kami, mag-ama. Pinaghiwalay ng 2 taon ng kataksilan ng mga kahihinatnan na nagbago sa lahat. Pa, sa wakas ay bulong niya. Marco, maupo ka, sabi ko. Umupo siya na parang isang robot. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa akin. Siguro ay nagtataka ka kung anong nangyayari, sabi ko. Kayo po ang kliyente, sabi niya. Kayo po ang nagayos ng lahat ng ito, tama po ba? Ang proyekto sa Tagaytay, ang alok, isa po itong pagsubok. Nakita ko ang isang bagay na dumaan sa kanyang mukha. Hindi galit, kundi pag-unawa. Pagtanggap. Nakapasa po ba ako? Tanong niya. Sa ngayon, sagot ko, tinanggihan mo ang mapanlinlang na sugnay. Nagtrabaho ka ng propesyonal, gumawa ka ng isang pambihirang disenyo. Ngunit hindi pa yan sapat. Nandito ka para mag-usap tayo. Totoong pag-uusap sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Sige po, sabi niya. Ano po ang gusto ninyong malaman? Gusto kong malaman kung naiintindihan mo ba talaga, sabi ko, ang bigat ng iyong ginawa, hindi lang ang pagsasabutan, kundi ang pagtataksil sa tiwala, ang paglalagay ng presyon sa iyong ina, ang pagpaplanong nakawin ang bagay na hindi mo pinaghirapan. Naiintindihan mo ba iyon? Nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Araw-araw pa. Walang araw na lumilipas na hindi ko pinagsisisihan iyon. Na hindi ko naaalala ang mga luha ni Mama sa balkonahe. Na hindi ko naaalala ang aking kayabangan, ang aking kasakiman, ang aking kawalan ng pagkatao. Madali lang ang mga salita, Marco. Alam ko po. Kaya hindi ako tumawag. Hindi ako nagmakaawa. Nagtrabaho lang po ako. Sinubukan kong maging iba dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho, ang kanyang diborsyo, kung paano niya sinusubukang itaguyod ang kanyang mga anak. At ang mga bata, nagtatanong po sila tungkol sa inyo, sabi niya, at doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha tungkol kay Lola Celia, at hindi ko po alam ang sasabihin sa kanila dahil ang katotohanan ay napakapangit na ang tatay nila ay isang hangal na sumira sa kanyang pamilya. Nanahimik kami, isang mabigat na katahimikan, at tinitigan ko ang aking anak. Hindi na ang sabuatan na nakita ko 2 taon na ang nakalipas, kundi isang ibang tao, mas payat, mas pagod, ngunit mas totoo, mas tunay. Mayroon akong isang huling tanong, sabi ko. Bakit mo tinanggihan ang proyektong inalok sa iyo ng direkta? Sinabi sa akin ng kaibigan ko na tumanggi ka. Bakit? Dahil hindi pa po ako handa, sagot niya. Dahil sa buong buhay ko, lagi akong naghahanap ng shortcut at lagi akong nabibigo. Kaya nang dumating ang alok na iyon,
Nakita ko ang tukso, pero nakita ko rin ang bitag ng pagbalik sa dati kong gawi kaya tumanggi ako dahil kailangan ko ng mas maraming patunay sa sarili ko na tunay na akong nagbago. Iyon ay isang matalinong desisyon. Kung alam mong nanonood ako, ang iyong pag-uugali ay magiging isang pag-arte, sabi ko. Ngunit dahil hindi mo alam, ito ay naging tunay. At iyon ay may malaking kahulugan. Sapat na po ba para sa isang pagkakataon? Tanong niya. Hindi pa ako sumagot. Ngunit sa aking puso alam ko na ito na ang simula. Sa gabing iyon, kinausap ko si Celia. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagsubok, ang pag-uusap, ang mga luhang nakita ko sa mata ng aming anak. Nakita ko rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba ay totoo, Mateo, ang pagbabago? Tanong niya. Gusto kong maniwala, sagot ko. At ang mga ebidensya ay nagsasabing oo. Pero Celia, hindi pa natin malalaman ng sigurado. Hindi pa. Kailangan natin ng panahon. Patuloy na pagmamasid. At habang naghihintay, tanong niya, habang naghihintay, sabi ko, gagawa tayo ng isang maliit na hakbang. Isang video call kasama ang mga apo. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam. At pagkatapos, magpapasya tayo sa susunod na hakbang. Dumating ang linggo. Inayos namin ang video call sa sala ng aming bahay. At nang mag-connect ang tawag, nakita ko si Marco sa isang simpleng apartment. Kasama ang dalawang bata, si Mason at si Sarah. Ang aking mga apo na hindi ko pa nakikita ng personal mula noong sila ay 3 taong gulang pa lamang. Mga anak, malambing na sabi ni Marco. Naalala niyo ba si Lolo Mateo at si Lola Celia? Nahihiyang tumango si Mason. Sa mga litrato po, sabi niya, pero hindi pa po namin sila nakakausap. Kung gayon, sabi ni Marco, ngayon makikipag-usap tayo. At sa loob ng 1 oras, nakipag-usap kami sa aming mga apo tungkol sa kanilang eskwelahan, tungkol sa kanilang mga laro, tungkol sa kanilang mga drawing. At ito ay maganda, masakit na maganda, dahil sila ay inosente, dalisay, hindi nadungisan ng mga pagkakamali ng kanilang ama. Si Celia ay tahimik na umiiyak sa saya, sa lungkot para sa nawalang panahon at sa pag-asa para sa hinaharap. At ako, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon, isang bagay na parang pamilya, basag, may peklat, ngunit marahil ay kayang pangbuuin. Pagkatapos ng tawag, nang maglaro na ang mga bata, nanatili si Marco sa screen. Salamat po rito, sabi niya. Alam kong mahirap po para sa inyo. Mahirap nga, pag-amin ni Celia, pero Marco, napakaganda rin. Ang iyong mga anak ay napakabuti. Opo, sabi niya. At karapat-dapat po sila sa mga lolo at lola at sisiguraduhin ko sa bawat kilos ko na magkakaroon sila niyan. Sa mga sumunod na buwan, ang mga video call ay naging lingguhan at dahan-dahan napakabagal. Nagsimula kaming maghilom, hindi pa tuluyan, dahil may mga sugat na napakalalim, ngunit sapat na. Sapat na para magkaroon ng mga pag-uusap, para magbahagi ng maliliit na sandali, para bumuo ng isang bagong relasyon, iba sa dati, ngunit totoo. 6 na buwan pagkatapos ng unang video call na iyon, 3 taon na ang nakalipas mula noong Paskong iyon, nagdesisyon kami. Inimbitahan namin si Marco at ang mga bata na bumisita para sa isang weekend, ngunit may malinaw na mga patakaran. Sila ay mananatili sa isang hotel, hindi sa aming bahay. Bibisita sila sa umaga, ngunit babalik sa hotel sa gabi upang mapanatili ang mga hangganan, upang paalalahanan ng lahat na ang tiwala ay kailangan pa ring paghirapan. At nang dumating sila, nang makita ko si Marco na bumaba ng sasakyan, hawak ang kamay ng kanyang mga anak na may ekspresyon ng tunay na pasasalamat sa kanyang mukha. Nakaramdam ako ng isang bagay, isang maliit na pagmamalaki dahil ang taong ito na bumagsak ng napakababa ay tunay na nagsisikap na maging mas mabuti. Ang weekend na iyon ay maingat. May mga awkward na sandali, oo, ngunit mas marami ang magagandang sandali. Si Mason at si Sarah na naglalaro sa dalampasigan. Si Celia na tinuturuan silang gumawa ng mga sandcastle. At si Marco, nakatingin lang mula sa malayo, na may pasasalamat na hindi niya maitago. Sa huling gabi,
Pagkatapos ihatid ang mga bata sa hotel, bumalik si Marco mag-isa. Gusto ko lang pong magpasalamat para sa weekend na ito, sabi niya. Huwag mo muna akong pasalamatan, sagot ko. Simula pa lang ito. Alam ko po, sabi niya. Pero pa, may kailangan po akong sabihin. Noong panahong iyon, noong pinlano kong kunin ang bahay, akala ko ay sinisiguro ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Pero mali po ako. Dahil ang maituturo ko sana sa kanila ay gumagana ang kasakiman, nakatanggap-tanggap ang pagtataksil, at marahil lalaki silang magiging masahol pa sa akin. Ngunit ngayon, iba na ang itinuturo ko sa kanila na ang pagkakamali ay may kahihinatnan, na ang pagpapatawad ay pinaghihirapan. Taong pamilya ay binuo sa respeto, hindi sa inaasahang pinansyal, at iyon ay isang mas magandang pamana, mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig, ang mga salitang nagpapakita ng tunay na paglago. Lumipas pa ang 1 taon at kalahati, ang mga pagbisita ay nagpatuloy tuwing 2 buwan. At sa bawat pagkikita, mas marami akong nakikitang ebidensya ng patuloy na pagbabago. Si Marco ay umuunlad sa kanyang propesyon, nakakakuha ng respeto sa kanyang industriya, hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa kanyang tunay na galing at pagsisikap. Siya ay naging isang ama na talagang naroroon para sa kanyang mga anak, hindi lang isang provider ng pera. Ang relasyon namin ay dahan-dahang nabubuo, maingat ngunit matatag. 3.5 taon pagkatapos ng Pasko. Isang araw, dumating si Marco sa aking opisina na may mahalagang balita. Pa, sabi niya, may halong kaba at tuwa sa kanyang boses. Inaalok po ako ng partnership sa firm na pinagtatrabahuhan ko. Isang malaking hakbang iyon para sa kanya. Isang patunay ng kanyang kakayahan. Ngunit alam kong may kasunod iyon. Kailangan ko po ng paunang puhunan pagpapatuloy niya. 7 milyong piso. Huminto siya, tinitingnan ang aking reaksyon. Ito na ang sandali ng katotohanan. Isang pagsubok na hindi ko binalak, ngunit dumating ng kusa. Hihingi ba siya ng pera? Babalik ba siya sa dati niyang gawi na umasa sa akin? At pa, sabi niya, huminga ng malalim. Hindi po ako nandito para humingi sa inyo ng pera, nagulat ako. Nandito po ako para humingi ng payo. Sa tingin po ninyo, dapat ko po bang gawin? Kumuha ng pautang sa bangko o maghintay hanggang sa makaipon ako ng sapat? Ang laking ginhawa ang naramdaman ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paggalang. Kinikilala niya ang aking karanasan at humihingi ng gabay, hindi ng tulong pinansyal. Ito ay isang mapagpasyang sandali. Tinanong ko siya, magkano na ang naipon mo? 3.5 milyon po, sagot niya nang may pagmamalaki. Kalahati ng kailangan ko. At papautangin ka ng bangko ng natitira? Marahil po, pero may mataas na interes. Pero oo po, kaya naman. Tinitigan ko siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon, ang pagnanais na magtagumpay sa sarili niyang paraan. At doon gumawa ako ng isang desisyon na batay sa tiwala na unti-unti niyang binuo. At kung ako ang magpapautang sa'yo, sabi ko, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi bilang isang regalo, paglilinaw ko agad, kundi bilang isang tunay na pautang, may formal na kontrata, may makatwirang interes, may nakatakdang plano ng pagbabayad. Tatanggapin mo ba ito sa ilalim ng mga tuntuning iyon? Kakayo po. Gagawin niyo po iyon? Hindi niya makapaniwalang tanong. Kung ito ay isang tunay na pautang na may tunay na inaasahang pagbabayad at may mga kahihinatnan kung mabibigo ka, oo. Dahil Marco, ito ay isang lehitimong pagkakataon para bumuo ng isang bagay na sayo. At ang pagsuporta diyan ay hindi isang bailout. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong tunay na kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat. Tinatanggap ko po lahat ng kondisyon at babayaran ko po kayo, bawat isang sentimo kasama ang interes. Kung gayon gawin natin, sabi ko, pero Marco, isang bagay lang, kapag nabigo ka rito, kapag hindi ka nakapagbayad, wala nang pangalawang pagkakataon. Naiintindihan mo? Opo,
Lubos ko pong naintindihan, ang pautang ay ginawang formal. May mga abogado, may mga opisyal na dokumento. Ito ay isang transaksyon sa negosyo. At sa sumunod na 2 taon, walang palya. Bawat buwan, sa takdang oras, nagbabayad si Marco. Nagpapakita ng isang responsibilidad na hindi niya kailanman ipinakita noon. At ang partnership ay umunlad. Lumago si Marco bilang isang profesional, bilang isang kasosyo, bilang isang leader. At bawat tagumpay niya ay sa kanya pinaghirapan o hindi minana. Ibinabalik niya hindi lang ang pera na hiniram niya. Ibinabalik niya ang tiwala na minsan niyang sinira. Dahan-dahan, bawat buwan, bawat bayad. Isang ladrilyo sa isang pagkakataon. Muling itinatayo ang tulay na minsan niyang sinunog. 5 taon. 5 mahahabang taon ang lumipas mula noong gabing iyon ng Pasko. Isang gabi na sumukat sa katatagan ng aming pamilya, isang gabi na sumubok sa hangganan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ngayon, ipinagdiriwang namin ni Celia ang aming ika-40 anibersaryo ng kasal. Hindi isang malaking handaan, isang maliit at pribadong salo-salo lamang kasama ang aming mga pinakamalalapit na kaibigan, ang mga taong nakasama namin sa hirap at ginhawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, inimbitahan namin si Marco at ang aming mga apo. Hindi bilang isang senyales ng lubos na pagpapatawad dahil may mga peklat na hindi na kailanman maglalaho, kundi bilang isang pagkilala. Isang pagkilala sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay ng pagbabago na kanyang pinagdaanan. Habang nagaganap ang salo-salo, pinagmamasdan ko siya. Hindi na siya ang Marco na nakita ko 5 taon na ang nakalipas. Ang Marco ngayon ay may kumpiyansa sa sarili, isang kumpiyansa na hindi nagmumula sa pera ng kanyang ama, kundi sa kanyang sariling mga nagawa. Nakikita ko kung paano niya alagaan ang kanyang mga anak, kung paano siya makipag-usap sa aming mga kaibigan nang may respeto. Siya ay naging isang lalaki, isang tunay na lalaki na sa wakas ay tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa kalagitnaan ng hapunan, bigla siyang tumayo, walang plano. Kusang loob, ang lahat ay natahimik. Gusto ko lang pong may sabihin simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Gusto kong magsalita tungkol sa aking mga magulang. Tumingin siya sa amin ni Celia, at sa kanyang mga mata nakita ko ang lahat ng sakit, pagsisisi, at pasasalamat na kanyang kinimkim sa loob ng 5 taon. 5 taon na po ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Ako po ay isang masamang tao, isang taong walang utang na loob. Nagsabuatan po ako laban sa kanila, pinalak kong nakawin ang kanilang pinaghirapan. Ako po ay isang duwag na nagpadala sa manipulasyon ng iba. At ang aking mga magulang, sa halip na itakwil na lang ako at kalimutan, ay gumawa ng isang bagay na mas mahirap. Pinigyan nila ako ng kahihinatnan. Totoo, masakit. Mga kahihinatnan na gumising sa akin mula sa aking kahangalan. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ang buong silid ay nakikinig. At pagkatapos ng maraming taon na pinatunayan kong nagbago na ako, binigyan nila ako ng isang pagkakataon. Hindi isang madaling pagkakataon, hindi isang handout, kundi isang patas na pagkakataon. At ang kombinasyong iyon, ang kombinasyon ng matigas na hustisya na sinundan ng isang pinaghirapang oportunidad. Iyon po ang nagligtas sa akin. Iyon ang humubog sa akin para maging ang taong dapat sana ako noon pa. Kaya salamat po. Salamat po dahil hindi ninyo ako sinukuan ng tuluyan. Pero salamat din po dahil hindi ninyo ako basta na lang inahon. Salamat po sa paghahanap ng perpektong balanse sa pagitan ng hustisya at habag. Mahal na mahal ko po kayo. Nagkaroon ng palakpakan. Si Celia ay umiiyak na naman, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kagalakan. At ako, naramdaman ko ang isang bagay na kompleto, isang siklo na nagsara, hindi perpekto. Dahil ang nakaraan ay hindi na mabubura, ngunit sapat na ang paghilom para makapagpatuloy. Sa gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, umupo kami ni Celia sa parehong balkonahe kung saan 5 taon na ang nakalipas. Siya ay umiiyak mag-isa. Magkasama kaming nakatingin sa mga bituin, tahimik.
Sulit ba, Mateo? Tanong niya sa wakas. Lahat ng sakit, ang paghihiwalay, ang pagiging matigas. Tumingin ako sa kanya sa babaeng kasama ko sa lahat ng unos. Oo, sagot ko. Dahil Celia, meron tayong nabawi. Hindi ang dati, kundi isang bagay na mas mabuti. Isang bagay na nakabatay sa pinaghirapang respeto, hindi sa obligasyon. At si Marco, iba na siyang tao, isang mas mabuting tao, at ang kanyang mga anak ay makikita ang tamang halimbawa. Ang halimbawa ng kahihinatnan, ng pagtubos, ng tunay na mga prinsipyo. At ang huling habilin, tanong niya, babaguhin mo pa ba? Marahil, sabi ko, kung magpapatuloy si Marco sa kanyang ginagawa, pagkatapos ng 7 taon, isasaalang-alang kong dagdagan ito. Marahil 15%. Pero Celia, hindi ito magiging lahat dahil ang pagpili na yon ay kailangang manatili, na ang mana ay hindi isang karapatan, ito ay isang pribilehiyo na pinaghihirapan. Lumipas pa ang mga taon, nagpatuloy sa paglago si Marco. At ang aming relasyon sa kanya bagamat hindi na bumalik sa dati, ay naging isang bagay na mas mahalaga, isang bagay na tunay, batay sa respeto sa isa't isa. At nang, sa wakas, sa edad na 70, in-update ko ang aking huling habilin. Nakatanggap si Marco ng 20%. Hindi dahil siya ang aking anak, kundi dahil pinatunayan niya sa loob ng isang dekada ang isang tunay na pagbabago. Ang natitira ay napunta pa rin sa mga charity. At si Marco kan, nang ipaalam ko sa kanya, ay hindi tumutol. Sinabi lang niya, "Salamat po pa sa pagkilala sa aking pagsisikap. At sa totoo lang po, kahit wala akong manahin, okay lang po ako. Dahil ang nabawi ko ay mas mahalaga. Ang relasyon ko sa inyo, ang respeto ko sa sarili, ang halimbawa para sa aking mga anak, iyan po ay walang katumbas na presyo. At doon, sa wakas, nahanap ko ang kapayapaan. Ang bahay na ipinagtanggol ko noong Paskong iyon ay ngayon isang ligtas na kanlungan para sa amin ni Celia. At paminsan-minsan, para sa isang anak at mga apo na natutong bumisita ng may paggalang, hindi ng may pakiramdam ng karapatan, ng may pasasalamat, hindi ng may inaasahan. At ang pagkakaibang iyon sa pagitan ng karapatan at pribilehiyo, sa pagitan ng inaasahan at pasasalamat, iyon ang lahat. Iyon ang aral na nagligtas sa isang pamilya, nagbago sa isang anak, at nagsiguro na ang susunod na henerasyon ay lalaki na may tamang mga prinsipyo. Ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangailangan ng pagiging matigas. Ang tunay na proteksyon ay minsan nangangailangan ng distansya. At ang isang tunay na pamilya ay binuo sa pinaghirapang respeto, hindi sa minanang obligasyon. At yan sa pamamagitan ng isang masakit na pagtatapos, kami ay nakahanap ng isang tunay na bagong simula.